okay na oh, kita na yung mga mukha natin. This is the part 2 of our podcast. So, ngayon, ang pag-uusapan namin is about work and business balance. Ang sasagot niya, kasosyang Michelle. Oo, siya lang kasi sa amin among us. Siya lang din po ang nagtatrabaho as a IT and business owner netong Bien's Pizza. So yun lang Kas, gusto lang namin din malaman kung sa papaano mo bang paraan na ma-manage yung magkaroon ka na ng sarili mong trabaho at the same time mag-business pa. May ganun ba? Ginagawa mo at nagawa mo. So Yes. you are the living proof Pwede. na pwede siya, na kaya siya. Actually kasi nung mga naririnig ko ng mga podcast, ang sinasabi, kung hindi ka pa kayang pasahurin ng triple ng business mo, huwag kang tumigil sa trabaho. Oo. Pwede. Yun, narinig ko na rin. Diba? So, hindi mo rin i-mention, pero for sure, kung sino man yung nakikinig doon sa, mga podcast niya, narinig na rin ito. So, yun, ano ba yung, paano ba yung style mo sa work mo? Sa totoo lang, hindi ko masabi na may balance. Siguro unconsciously, nagagawa ko na lang siya. Pero kasi ang routine ko naman, siguro ang pasok ko kasi 2 p.m. hanggang 12. So yung time ko na lang na pwede mag-asikaso sa business is morning hanggang alas 2 or weekends. So ang ginagawa ko lang naman kapag morning, kung may kailangan bilhin ng supplies, inuutusan, ganun, may punta akong ganito, yun yung ginagawa ko. So more on supplier, ikaw yung nag-ano ng mga supplies Ako yung may kailangan bilhin, ganyan, may asikasong papel, ganyan, may kakausapin, minsan magpo-post ako ng content, yan, pang business, so, yun yung ginagawa ko ng morning. Tapos pag oras na ng trabaho ko, ayun, yun, work na tayo. Pero hindi ko nasasabing madali. Actually, parang nandun din ako sa stage na nag-i-struggle din ako paminsan sa pag-manage ng oras sa work at saka sa business. Why? Minsan kasi kung maaga ako gigising, pagdating ko sa work hanggang alas 2, minsan napapagod na ako. So parang, minsan hindi ko rin alam kung paano ko na natatapos yung mga trabaho ko. Siguro parang, hindi ko talaga alam kung talagang motivated ba talaga lang ako tapusin yung mga trabaho ko. Kasi syempre deliverables ko yun sa work eh. So natatapos ko naman. Pero, kasi ako, bago pala ako negosyante. Hindi katulad yung matagal na. And nagka-transition ako or andun pala ako sa stage na nagnenegosyo. Sa totoo lang, mahirap po siya. Hindi po siya madali. Kung sa tingin nyo, parang akala ng iba na madali lang, pa-easy-easy lang, nadadalan sa smile. Hindi kasi Nadadalan sa ganda. smile. Yun, alam mo kasi, ganda. ang ganda. Hindi kasi totoo naman, maganda talaga si Kasosyo Mitchell. Ay, Pero thank you. hindi natin nahalata na sa likod ng kagandahan niya ay marami pala siyang stress na nararamdaman. Kasi kung stress lang yung mag-usapan, kita na bibilang yun sa amin. Nakaka-stress din talaga kasi syempre minsan bilang negosyante naman tayo sa part na to. Kalat yung utak natin, kakaisip kung paano dadami yung benta mo, kung pag may problem kayo sa supply, may urgent, yung tao mo hindi makakapasok. Lahat iniisipin mo sabay-sabay habang may iniisip ka, may report ako kailangan i-send bago na ganito, ganyan. May kailangan akong aralin kasi may pinapagawa sa akin yung boss ko, gano'n. Mahirap siya, sabog talaga. Lalo Sabog na, talaga. for sure, ang top priority mo is work. Sa ngayon talaga, priority ko pa rin talaga yung work. Hindi ko sinasabing priority ko. career. Kasi para sa akin, bread and butter ko yung trabaho eh. Yeah. Kumbaga, work comes first pa rin. Mhm. Pero hindi ko sinasabing pinababayaan ko yung business. Kasi andito naman yung kapatid ko, siya naman talaga nito all day, every day. Operations. Talaga yung operations. Yung sa kitchen, ganyan. So, ang naging role ko naman is more on overall operations manager. Kung sakali may mga kailangan, may problema na hindi niya na ma-handle, gano'n. Yung hinahayaan ko naman siya mag-manage eh. Pero kapag sinasabi niya, ikaw na, ganito. Automatic sa akin na yan, escalate na sa akin yun. So, syempre kasama doon, ako na din yung marketing, ako na din yung lahat, kung saan kanino. Mahirap siya, hindi siya madali, lalo na bago pa lang yung business. So, pero, ang nakakatuwa naman nun, at the end of the day, kahit na-stress ka, nababurnout ka, kapag ka minsan nakikita mo na, ang ganda ng sales namin this week,
mapapasmile ka. Yes. Oo, mapapasmile Kung ka. baga, yun ang fruit of hard workship. Oo, saka yung tipong pagdating ng payday, oy, may pampasweldo tayo. Yung Yun. napakasaya. Pagdating ng mga bills, oy, It's hindi mo for ko them. problemahin. Yes. Yes. Diba? Yes. Yes, hindi ko Exactly. sinasabing sobrang lakas ng negosyo namin, pero nagpo-progress siya. Pero Tapos, siguro para sa akin, hanggat napoprovide mo lahat ng needs or the expenses, The basics. lahat ng mga expenses mo kung napoprovide siya na hindi mo kailangan mag-abono galing sa yung trabaho, para sa akin gumaganda siya. Lumalakas siya. Lumalakas. Kasi kung before na nai-stress ka kung saan mo kukuhanin yung pang salary and wages mo, Oo. saan mo kukuhanin yung pang electric bill, water bill, and yung mga stocks mo, saan mo pang kukuhanin, 'di ba? As long as na napoprovide lahat yun, for me, it's a sign na it's growing up. so far naman, umiikot naman yung aming pera dito sa business. Pero syempre, kailangan natin tanggapin, hindi naman araw-araw Pasko eh. Yes. So, ano naman yun, parang known, known fact na yun na mangyayari at mangyayari talaga yun. And it's So, normal, lalo Oo, na sa mga normal. negosyo talaga. Pero nung na-encounter ko yung mga days na mahina, ako napaparanoid ako eh. Sabi ko, parang worth it ba itong ginagawa ko? Saan ba talaga ito papunta? Minsan tinatanong ko din yung sarili ko eh. Talagang, yung pinaglalawang ko ba, may patutunguhan ba talaga to? Siyempre, parang, pag dumating ka dun sa point na yun, isipin mo lang na, babalik ako dun sa point na, hindi, ina-expect ng tao magpe-fail ako, hindi ko papatunayan, gusto kong patunayan na mali siya. So yun, para lang mabalik ka sa sarili mo na, hindi, normal lang yan. Normal lang yan, nangyayari talaga yan. So, mahirap po talaga maging empleyado tapos negosyante. Hindi po talaga siya madali. Kung sakaling na-encounter ng mga nag-negosyo tapos empleyado na madali lang yung mga buhay nila, congratulations. Pero hindi ko sinasabi na, hindi ko naman din-discourage na huwag niyong gawin. Pero kasi, fulfilling siya para sa akin. Kasi dati marami akong time sa sports, ganon. So ngayon, nahati na yung time ko, wala na ako masyadong sports and physical activities. Sa business naman Sa siya business napunta. napunta. So, ayun. So, yun yung parang naging kapalit kung nag-business ako. Pero sobrang fulfilling kapag nakikita mo yung achievements mo. Kahit maliit na bagay. Kahit kunyari nakapagpadagdag ka ng ilaw sa inyo. Sobrang nakakasaya na ng puso yun talaga. Na, uy, nakabili kami ng ganito. Oo, Ibig kasi sabihin- talagang din, meron nga akong nabasang books din na talagang ang negosyo, little by little. Kaya nga minsan, yung words na start on what you have, it happens kasi nga, kung anong meron tayo, maliit man yan o malaki, kayang mag-improve niyan sa through our sales, syempre, 'di ba? Hindi naman tayo makakapagdagdag ng extra expenses natin kung hindi tayo kumikita eh, 'di ba? Tsaka Pero especially syempre, lahat ng pasweldo. kinikita natin, lahat ng yun is pinagtatrabahuhan natin. Oh. Tsaka tingnan mo, ang babaw natin mga negosyante. Sobrang babaw. Alam niyo kung bakit kami naging mababaw? Mapasahod lang po namin ng tama ang mga empleyado. Empleyado. Sobrang saya na po. Mabayaran ng supplier, makapagbayad ng permits and taxes. Makapagbayad ng upa. Sa upa, yes. Ang saya. Okay na. Iba yung Tapos pakiramdam, magbigay diba? natin ng yung basic needs ng sarili natin. Syempre may kanya-kanya din tayong Kasi gastos. sabi niya nga, 'di ba? Yun lang yung gusto niya, yun lang yung goal ng business niya. Yung mapasahod at mabayaran lahat ng expenses nila dito sa negosyo niya. Masaya na siya. Oo. Lalo na kung may Parang tira. nakakasulit ng pagod, Diba? diba? Mas masaya kung may tira. Yan yung sabi ko. Yung Korean na tira, guys. Kahit konti lang, basta may tira. Ano nga, we're not just making value, but also profitable. Yes, kaya din naman natin ito ginagawa kasi kanya-kanya tayong goals. And syempre, kaya di man tayo may goal kasi gusto natin either ma-improve yung business natin, yung life natin, and yung mga people around us. And to help. continue what we are doing na nakakatulong sa ating mga empleyado. Tapos yung empleyado natin may pambigay sa pamilya nila. Pamilya may pang-aral sila. Oo, kasi di ba yung iba iniisip nila, kayong mga negosyante lang ang Parang yumayaman. parang yun ang Kayo yun lang nila alam. palagi ang may pakinabang. Ang sagot ko na Kami dyan. wala dyan. Kami lang ang yumayaman, kayo wala. Ito yung sagot ko dyan. We
tayo mga negosyante ang nagtitake ng Ng risk. Yes. Nangangapital Yes. at umaasa Na kumita. para merong Hindi, mag-continue, kasi ano di yan ba? eh, isa yung sa number 1 na toxic mindset ng mga Pilipino. Actually, Ginawa not just kasi nila, Pinoy. ginawa kasi, parang naging ano kasi, hindi naman ginawa. Parang naging masama kasi kapag mayaman ka. Parang maging masama ka pagka nagkakapera ka. Pero sa totoo lang, hindi ka naman makakatulong sa ibang tao kung wala kang pera. Yes. For sure, nandun ka rin sa laylayan na nanghihingi ng tulong para magkaroon ng pera. Tama. So, paano mo sasabing masama At saka- ang magkapera? At saka ang point natin dyan, yung mga hinire ba natin, pinakiusapan natin na lumapit sa atin? Nakiusap ba tayo, nagbigay ba tayo ng agreement na pag yumaman ako, mayayaman ka din? Kapag nagkapera ko, pera ka din. Pag wala ba ako, okay Pag lang wala sa'yo. ba ako pera? Okay lang ba sa'yo na wala ka Okay na lang yun? Hindi kung unfair. Bakit pala Hindi sa'yo ganon. lang? Di ba hindi Yes. ganun? Ba't hindi pwedeng hindi kasama sa hirap? Pero sa sarap, kasama sila. Although not all employees naman because there Yes. are Meron also din naman namin nila. employees. Meron akong isa. Oo. Isa. Hoy! At least may Ang isa. magkaroon ng isa. Okay na yun. Grabe Susunod yung na ang impact ng tawa kanan nyo. at kaliwa mo. Yun. Pag-collection na lang natin sa sahod ha, kasi kulang sila muna. Kasi at least siya, balik ka muna ngayon. Yun nakakaintindi. May mga nakakaintindi. Kasi alam na lang nagsisimula tayo. Yun. Pero Kas, alam ko naman na hindi madali yung magkaroon ka ng trabaho at the same time ng business. Pero the mere fact na nagagawa mo siya both, and it's for me na balance siya. Mayaring mahirap ang proseso, pero nababalanse mo siya. Possible. No, Yeah, di ba? Possible. Di ba? It's possible. Pero kasi alam mo Kas, talagang lahat wala namang madali. Nung Totoo. nagtatrabaho tayo, ang hirap Mahirap pa rin din naman. eh. Reklamo ko rin naman. Ang hirap mag-commute. Hindi po pagka nagpasikat ka, pag galing-galingan ka. Oo, ikaw lahat, magaling ikaw ka. lahat. Bigyan pa kita ng load. Kaya mo pala ah. Diba? Kasi testing ability nila kung kaya mo pa. Oo. Eh, kinaya Hanggang mo. kinaya mo pala. Dagdagan kita. Oo. Eh, Which minsan is kapag good. ka- At the end of the day, lumabas ka man sa kanila. Sino may skills at experience? Ikaw pa din. Pero Diba? pag sa case ko kasi, Oo. biglang negosyanteng empleyado, hindi ko pa agad sa ngayon naisip na magre-resign ako. Yes. Hindi dahil hindi pa ganun kalakas yung business ko. Kundi, kumbaga bukod sa bread and butter ko to, kung may fallback ako sakali. Oo. Ano siya tawag dito, may learnings pa din ako sa opisina. Oo. Continuous Oo, learning and continuous development learning pa rin naman ako sa opisina. So, parang kung sakaling dadating talaga yung calling sa akin na bitawan mo Full-time, na yung yes. trabaho, magnegosyo ka na lang. Tatanggapin ko naman siya ng buong buo. Okay lang naman sa akin. Pero bago ko gawin yun, kailangan ko rin i-make sure I mean, kaya na, sustainable na yung negosyo. Kasi kung sakaling hindi, gagawin ko yon na hindi ko masyado na-calculate yun, sino magsasuffer? Yung mga empleyado. Exactly. So, ibig sabihin lang, aside from that, worry, mahal mo yung ginagawa mo. Mahal mo rin sigurado yung trabaho. Oo naman. At saka, siguro talaga pag dumating na yung time na, okay, ayoko na talaga magtrabaho, gusto ko talaga mag-focus na sa business na to, kaya ko na. I-welcome ko naman yung idea, pero sa ngayon hindi pa talaga. Kasi siguro, marami pang umaasa sa akin. Or syempre, kahit itong business ko, kailangan ko pa rin, gusto ko pa rin siya makita mag-grow. And nakikita ko pa yung potential para sa akin na marami pa talagang pwedeng gawin dito sa business natin. So, parang yung parang gusto ko yung sweldo ko, gusto ko yung mag-provide opportunity sa ibang tao. Ibang tao at para sa akin na rin. Na later on na mag-grow siya. Hindi dahil takot ako na mawalan ako ng trabaho, hindi dahil duwag ako. Kinakalculate ko lang na dapat bago kong gawin yung isa. Kasi ang hirap malugmok sa babae. Yes. Ang mahirap maging mahirap. Mahirap maging walang pera. Mas mahirap yun. Mas mahirap yun. So, kaya nandun pa ako sa stage na naaral ko din muna yung negosyo bago ko siguro masasabi na okay, pwede na akong bitawan yung pagtatrabaho. Kasi yun yung peace of mind mo eh. Kumbaga, everybody has its own peace of mind and whatever the price of that peace of mind, yun siya. Kasi paano ba? Alam ko kasi yung walang pera.
Alam ko yung wala akong pera. Yes, Alam kasi mo yun? kahit yung negative mo, kasi Alam ko yung walang pera. Oo. Alam ko yung wala akong mabunot sa bulsa. Yes, Kas. Alam ko yun. Alam ko yun. So parang pag wala akong nabunot sa bulsa, kung sakaling may ipon ako na 6 months, after nun, kung sakaling ang hirap bumalik nun kung saan ka nandun. Mahirap yun. At parang nakikita ko na mahirap yun kung alam kong hindi pa sigurado. Pero kung sa tingin ko naman na lahat rolling na, why not? Mag-asawa na lang ako. Sa wakas. Ang masabi ko lang sa wakas. Ala, sinabi niya rin, sa haba nun, tatanggapin niya pa rin. Oo, hindi na. Seryoso. Pagka may call, kasi feeling ko may calling lang talaga sa pagnenegosyo. Kasi alam ko, naniniwala ko sa atin lahat. Ano yan gift yan. Na meron kang business mindset. Hindi siya yung hindi siya yung parang parang gift yan sa'yo eh. Pwedeng gift siya sa akin. Maaari kasing meron tayong mga pinipilit na magnegosyo. Pero dahil hindi yun sila, hindi yun yung core gift nila or hindi yun calling sa kanila, hindi nila gagawin. Parang minsan Kahit may isubo na natin sa kanila. May mga times yung na negosyo. may times na parang natural na sa akin makipag-usap sa supplier, makipag-negotiate, na uy, baka naman ganyan. Parang natural sa'yo, pero may ibang tao na, Hindi, nahihiya. ikaw na. Or kaya naman nagdirect. In other words, gift yung magiging makapal yung mukha. Yes, exactly. Ako talaga, It's kung an ano man yung advantage. kung ano man yung kakapalan ng Oo. face ko ngayon, hindi ito disadvantage for me. This is advantage and this is a Kailangan- gift from God. Kailangan mo talaga maging makapal ang mukha kasi who will face it for everything? Uy, pero naniniwala ko ang pagnenegosyo hindi para sa lahat ng tao. Alam ko ibang Exactly. topic na to. True. Ibang topic na to pero naniniwala ko na hindi rin para lahat sir. Kasi Okay lang. pag pinag-usapan natin yung topic na to, baka may ma-discourage eh. Oo. Pero sa totoo lang, pag ninegosyo, hindi Hindi para, para sa sa lahat. Kasi hindi ito ganun kadali. Hindi siya madali. Oo, But it's open to all to explore. Yes. Yes. Correct. At some moment of your life, kung gusto mong naisip mong magnegosyo, ako, sasabihin ko yes. Oo, kasi baka yung pagka-learning mo, yung pagka-billion mo pa. Diba? Yun yung Hindi, next at saka stage. hindi naman Yun. magtatanong sa'yo yun. Oo. Kung hindi niya na nararamdaman. Naman. Yes. Tsaka ilan ba yung kilala niyo negosyanteng yumaman? Kaso huwag mo na Ganda. bilangin. Ganda. Huwag mo na Gandang bilangin. tanong, di ba? Gandang tanong. Gandang tanong, di ba? Ibang yaman kasi na-discover ko eh. Oo. Yamang hindi na uubos. Di ba? Ilan ba yung nagnegosyo, naging successful? Hindi mo masabing madami. Kasi even after 50 years nila or 40 years of the business, Minsan, Hindi pa rin. up may and down, baba. hindi pa rin stable. Oo, di ba? hindi talaga masabi yung yung nice stable. Hindi naman sa discourage ko yung iba na Wag magnegosyo. sinasabi ko lang, hindi pwedeng hindi pwedeng lalong yam-yam ito yung ano Dapat eh. prepared ka emotionally, Physically, mentally. Lahat ng Gusto ko yan. At saka, Sean nga, lahat ng Sean. Consumption, Oo, minsan pag rin na hindi tribulation. nag-analyze ako, itong tagal itong negosyante, mayaman na ba ito? Ano ba mangyayari sa akin after 10 years? Hindi pa naman siya mayaman. Kaya ko bang yumaman sa ginagawa ko? Minsan napapaisip ako eh. Pero minsan may makikita ka, grabe, dapat pala, bata pala, nagsimula. Alam mo, yun din na ipapansin May ko. ganun, di ba? Oo, May ganun, dapat di ba? pala, nung pa kasi, Wow, galing niya, 25 pala, nagnegosyo negosyo na. na. Samantalang tayo, 25, anong ginagawa natin? Nag-Chinese garter. Kasi tayo. Dapat 5 Lower pala. dapat 5 years old pa lang. Pinagbenta na ako ng nanay ko. Overthinker din kasi ako natawa. Hindi ko overthinker ako. Feeling ko, hindi na yan siya, normal na yan at your age. Nasa ka na gusto mo na, Stable na. na siya, medyo may pagka-perfectionist na siya. Yung isa naintindihan ko naman kasi she's taking the risk na eh. Ibang risk na yung Iba Tsaka na hindi Pinili. tumatanda Oo. tayo. Hindi Exactly. naman tayo pabata eh. Nung bata tayo, nung mga kadalagahan yan. stage natin, okay lang, kahit anong gawin natin. Lamuerda dito, gastos dito, walwal dito. Pero nung nagkaroon na tayo ng edad, regardless kung may family, may edad na tayo, iba na talaga yung nagiging mindset natin. Iba na talaga yung security Nagbabago na na yung gusto natin paces. ma-receive. Oo. At saka alam mo na may nagre-rely sa'yo ibang tao. Yun. Hindi Yun pwedeng naman talaga. sarili lang yung iisipin mo. Yes. Lalo na kung desisyon na to para sa ibang tao, na ikaw nakasalalay sa'yo ang desisyon. Ang ano lang naman sa'yo dyan, isa lang naman magiging problema mo sa negosyo. Isa ilang talaga, maubos ang pera mo. Oo, dapat. Yun lang naman talaga eh.
Hindi, pag naubos ang pera mo, Kapag naubos yung pera mo, yun lang naman talaga yung ano, isa lang, yun naman talaga kalaban ng negosyo. Maraming dalan para maubos yung pera mo sa negosyo. Pero pansin mo din Pero ba, diba? kahit naubos na tayo, there's still Nakakapag-provide. something na dumarating. Dumarating. Na, Kusa lang, no? oo. Minsan nga, oh. Meron. Yan ang ano ko, topic ko for chapter Chapter sa two. chapter 4. Ako naman ang magdi-discuss sa inyo yung regarding yun sa blessing na yan. Ngayon kasi iniisip ko pa yung ibabato ko sa iyo. Para sa Wala na. para sa Hindi, single. meron pa. Ano, Hindi, paano ikaw kinakaya? Oo, as a Paano single, kinakaya ng single isang mom. pinaka-single mom ng Uy, kasosyong ano ka ba? Huwag malupit kang yung tumingin sa camera at tumingin ka lang sa akin. sa amin. Tingnan Sino mo yung gusto mong camera. tingnan? Tingnan mo yung camera kung anong ginawa ko. Nilabuan ko na siya para hindi mo ma-feel na nakaka-capture tayo. Oo. Tama. Diba? O sige, babato ko na. Wala nang ano to. Wala nang Walang cut-cut to. cut-cut. Rekta na to. O sige, pick mo yung part na yun ha. Oo. So sa mga empleyado na nagbabalak magnegosyo, wag po kayo mo discourage. I-try nyo lang, execute nyo lang. And kung sakaling maramdaman nyo na talaga yung calling nyo sa pagdinegosyo, i-push nyo lang talaga. Kasi kayo lang din ang makakaalam Yes. kung para sa inyo talaga ang If it's pag- that's your At choice. least you tried. Oo, yun nga yung pinaka-shortcut daw. Na Oo, ano. yun na yun. Execute mo. pa rin. Asosyo principle pa rin. Execute lang na execute. O kasi magugulat ka na lang. Ina-try ko lang to dati. Yun na Nag-aalinlangan ba? pa nga. Ano ako ka eh. na? Namumroblema kasi kakasahod. Diba? Actually, sa totoo lang, hindi ko ma-imagine na mabubuo ko tong tindahan na to. Sa totoo lang, ako lahat ng, wag mo na lang ilagay sa, talaga may pasimuno na lahat ng nakikita nyo, simula doon hanggang doon. Ako talaga, kahit mga bakod, sa akin talaga yung simula yun. Hindi ko naisip na magagawa ko yun. Hmm. Normally, isipin ko yan, sasabihin ko sa kapatid ko. Pag nagagaling yung kapatid ko, sige go. Ako lahat execute niya. Pero may support nila. Yes. Pero yung initiate, yung execute, Idea. sa akin talaga, kahit nakikita mo yung ilaw na yan, ako may dahilan, sinabi ko yan. Kaya nga nandyan yan. Para maliwanag tayo sa kamera. Kahit yung upuan na nakikita mo yan, na-improvise na upuan na yan, ako may idea yan. Actually, ang ganda. Diba? Ano lang, pinagpakulan na yun lang ka. Kasi Ka. parang lahat ng maliliit na yung smallest details, yung mga ganyan, electric fan, idea ko din dyan. Pero, kumbaga, ang point ko lang is, Pero hindi ko ano lang na-expect- talaga, yung design aesthetic lang talaga. Hindi eh. ko na-expect na yung imagination ko matuturn into Into reality. reality. Yun yung point ko. Hindi ako nagyayabang sa part na yun. So, kumbaga, hindi mo nalalaman, nagagawa mo na pala siya. Idea mo lang iniisip mo pala. before. Oo. Ito na yung outcome na yun. Outcome na Oo, hindi siya nagyayabang. Pero yung ideas mo talaga minsan, pag in-execute mo, mangyayari at mangyayari. So, minsan naniniwala din ako dun sa kung ano yung iniisip mo, na-attract mo, Oo. mangyayari. Oo. Pero, hindi eh. Dapat na-execute mo pa din. Kasi hindi siya mangyayari. Na-execute Kung mo pa nasa din. isip mo lang siya. Actually, itong pizza na to, like, start lang ako sa bahay. Tapos, uy, may opportunity. Business tayo. Alam mo ba, dati may nagre-rent dito, yung junk shop, talyer. Isipin mo kung gano'ng kadumi lupa namin na to. Kasi Bago yung siya mga i-turn green oil out. nila. Imagine the stress pa lang sa building. Lahat yan, yung mga pira-piraso ng plastic, ganyan, lahat nakikita mo hanggang dun sa, kasi junk shop eh. Ganun na sa Laula yung lugar namin kasi ganun yung nagre-rent sa amin dati. Actually sila yun. So, pero kumbaga, ang pangit ng lugar na to kung nakita nyo nun. Pero hindi ko na-imagine. Ito na siya ngayon. Oo, ang ganda nga sana kung mayroong picture Gawan mo nito ng sa- video Diba? ng start, ng yung junk shop pa siya, tapos Oo, hindi pa ako nag-MCC nun eh. Oo, nag-MCC nun eh. Sayang. Literal yung harap, paggawaan ng sasakyan ng mga truck, bus. Di, ang kalat nun. Tapos, hindi pa sementado yun kasi kami na nagpa-sementado yun eh. Yung daan hanggang Sayang doon. no. Tapos may junk shop sa likod, tapos yung junk shop nagsusunod ng kung ano doon. Eh dati kasi parents ko yung nagpaparent dyan, hindi pa ako nakikialam nun sa lupa na to, wala. Parang hands off ako nun dati sa property ng tatay ko eh. Nung nag-business na lang ako, saka na ako nagkaroon ng pakialam. Alam mo yun? So parang kumbaga, hindi ko na-imagine na magiging ganito siya from mukhang basura. As in talaga mukhang, anong lugar to? Seryoso talaga. Kaya nga. Okay, pero ang galing nga eh. Nakakatuwa yung mga ganong moments. Pero supported naman talaga ako ng mga kapatid ko, ng kuya ko. Kasi hindi naman mabubuo ang Bian's Pizza kung wala rin support. Oo naman. Pero kumbaga, yung ideas mo,
translate mo eh sa na actions, tapos naging, yan. Diba? So, execute pa rin talaga. Kaya naniniwala ako nung kay Kasosyong Arvin. Kahit anong Iba-iba kasi yung paranoia magiging mo, resulta. kahit ano pa yung takot mo, execute mo pa din. Oo. Ang kailangan lang naman talaga dyan, sa palagay ko, yung yung handa kang mag-fail. Tapos pag nag-fail ka, dapat hindi mo masyado damdamin. Dapat bumangon ka lang. Kasi ang dami ko rin failure dito, bago lang tumabuo. Oo naman. Kung gaano nga kakabilis tumayo after that fall. Umabot ng 2 taon yung construction na to kasi niloko pa ako ng contractor. May parang may mga 300,000, 400,000 pa ako nawala. Ang sakit sa puso ng 400,000. Yung pinaghirapan mo Tapos over the years kasi. nabe-burn out ka, gano'n sa inis ka, ganyan. Hindi mo alam kung saan mo dadaling yung emosyon mo. Isipin mo, ano pa lang yan, na construction pa lang yun. Tapos ang dami ko nakaaway kasi syempre, basta marami kasi issue yung lupa dito eh. Kasi Ganun naman talaga. daming issue kasi napapalis ka. Kasi dalawa yung renter namin dito na ako yung nagmumukhang masama kasi pinalis ko sila eh. Oo. Ang dami kong stress. Ako lahat kasi kumakausap eh. Ako yung front eh. So, parang ako yung public relations officers ba, kumbaga. Oo. Kumbaga sa sa hukbo ng mga Oo, sundalo. yung Andun ka sa andun unahan. ako harapan eh. Kaya frontliner, girl. Laging Frontliner ako sinusugod dun eh. tsaka inaalay. Frontliner kasi talaga ako, kaya palaban ako. Mm. So, kasi hindi pwedeng kasi parang, kaya naman ako naging palaban. Kasi alam ko kasi paano pag hindi ka palaban, tapos tatapak-tapakan ka. Exactly. Tatapak-tapakan ka. Right ka lang naman, bakit ako papaka? Dati kasi nung wala pa akong pera or pwedeng mahirap pa kami, madali kang i-take advantage ng tao. Pero once na may pera ka na, naintindihan mo na yung tama at mali, basta huwag ka lang maging masama. Umalma ka lang pag may mali. Mm.